Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong maging bahagi ng inyong channel, ang aking naging karanasan. Kaya minarapat ko pong ipadala ito sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Darius. Hindi ko tunay na pangalan. Isa po akong biyudo. Kasama ko ang aking anak na si Nico sa aking kakaiba at puno ng kababalaghang karanasan. Buong akala ko po, isang simpleng paglalakbay lamang ang lahat ng yon, dahil patungo kami ng anak ko sa probinsya ng aking asawang namayapa na. Naroon kasi ang kanyang libingan at nais naming balikan ng aming anak upang dalawin pagkatapos ng mahaba-habang panahon. Subalit, hindi namin inaasahan na ang paglalakbay na yon ay mapupuno ng hindi inaasahang pangyayari, dahil sa isang makitid na daan na hindi ko maubos maisip na ang dulo pala ay hiwaga at kababalagan. Simulan na po natin ang aking paglalahad. Tay, matagal pa po ba bago po maayos ang sasakyan natin? Malapit na pong dumilim ang paligid eh. Huwag kang mag-alala, malapit na anak. Konti na lang, maayos ko na ang kotse natin. Bakit po kasi dito pa tayo nasiraan, Tay? Nakakatakot naman po ang lugar na ito. Puro matataas po na puno lang ang nasa paligid. Wala man lang po kahit isang tao ko nakikitang dumadaan sa lugar na to, Tay. Nakakakilabot po. Kanina ko pa din yan napapansin, anak. Naghihintay nga ako ng sasakyan dadaan sana dito para makahingi tayo ng tulong kahit papano. Pero ilang oras na eh. Wala pa rin ni isang sasakyan ang dumadaan. Hindi po kaya naligaw na po tayo, Tay? Ano po sa tingin nyo? Yun ang hindi ko pa din alam, anak. Matagal-tagal na din tayong hindi umuwi sa probinsyang ito ng nanay mo. Huling umuwi ako dito nung namatay pa ang nanay mo. 10 taon na yun, anak. Kasama ko pa ang Tito Arman mo nun. Paano po yan, Tay? Baka po dito na po tayo abutan ng dilim. Ano po kaya, Tay, kung maglakad-lakad na lang po muna tayo? Baka po ba yung mga bahay po tayo makita sa unahan ng kalsada pong ito? Pero paano ang sasakyan natin? Baka mamaya may magnakaw nito dito pag iniwan natin. Tay, paano po yan mananakaw? Hindi nga po umaandar, di ba? Baka tsap-tsapin nila Kunin yung mga pwede nilang nakawin. Teka. Susubukan ko muna ulit paandarin. Kung hindi pa rin, saka tayo maglalakad-lakad. Ilang ulit kong pinaandar ang aking sasakyan. Subalit, ayaw talagang mabuhay ng makina nito. Nakapagtataka sapagkat hindi pa ito nasira ng ganito kagrabe. Saka ilang buwan pa lang ang nakakaraan nang mabili ko ang sasakyan. Kaya sigurado kong nasa kondisyon pa ito. Kaya nga, kampante akong ibiyahe ng malayo dahil maayos pa ang takbo nito. Subalit ngayon, hindi ko malaman kung ano ang naging sira at kung paano ko ito aayusin. Tay, ano po? Kumusta? Ayaw pa din po bang umandar? Ayaw pa nga din, anak. Hindi ko makita kung ano diferensya. Nagtataka na nga ako. Paano po yan, Tay? Mabuti pa nga siguro. Maglakad-lakad na nga muna tayo. Malapit nang dumilim ang paligid. Bili ng Tito Arman mo ay huwag tayo magpapagabi sa daan dahil delikado raw. Pero paano pong gagawin natin, Tay? Iniisip ko nga rin. Hindi naman tayo basta makakaalis dito dahil wala tayong masasakyan. Maliban na lang kung may dumaang sasakyan dito at pasakayin tayo. Luminga ako sa paligid.
Iniisip ko kung saan ba kami pwedeng mag-umpisang lumakad ng anak ko. Hanggang sa mapagawi ang tingin ko sa gawing kanang bahagi ng kalsada. Sa gilid ng kalsada ay may maliit na daan papasok sa loob ng kagubatan. Sa liit ng daan na yon, tanging tao lamang ang maaaring dumaan. Anak, alam ko na kung paano tayo makakahingi ng tulong. Po, paano po, Tay? Ayun no, nakikita mo ba ang maliit na daan na yon? Opo, Tay. Nakikita ko po. Susundan natin ang daan na yon, anak. Natitiyak ko na daanan niya ng mga taong naninirahan sa loob ng kagubatan. Naninirahan sa loob ng kagubatan? Sigurado po ba kayo, Tay? Oo, anak. Lumaki ako sa probinsya, kaya alam ko na daanan ng mga tao yan. Dahil sa paulit-ulit na paglalakad nila dyan, hindi na tinubuan ng damo. Saka tignan mo, may mga bakas pa ng paa. Kaya posibleng may mga tao talaga sa dulo ng daan na yan. Sige, tara na po, Tay. Umalis na po tayo dito sa lugar na to. Malapit na pong dumilim eh. Saka, nakakatakot po talaga yung paligid dito. Parang may kakaiba po akong nararamdaman, Tay. Ano ka ba? Naninibago ka lang, anak. Kasi sanay ka sa maingay na lugar natin dun sa lusod. Kahit ako man, ay may kakaibang nararamdaman na din sa paligid. Hindi lamang ako nagpapahalata sa anak ko. Ayoko kasi na makaramdam siya ng takot. Sinundan namin ang maliit na daang aming nakita. Tahimik lang si Nico habang naglalakad kami. Kaya nanahimik na lang din ako sa paglalakad. Subalit may malaking ibon ang biglang lumabas mula sa isang malaking puno. At biglang lumipad yun malapit sa ulo ng anak ko. Sa sobrang lapit nun, muntik na niyang tamaan ang ulo ni Nico. Dahil naman sa pagkagulat niya, napasigaw siya ng malakas. Dahilan para mas lalong magkagulo ang iba pang mga ibon sa itaas ng puno. Nakakakilabot ang tunog na ginagawa ng grupo ng mga ibon na yon. Nagtayuan ang lahat ng balahibo ko. Anak, ayos ka lang ba? Opo, Tay. Bakit po kaya nagkakagulo po ang mga ibon? Nagulat siguro sila sa malakas mong pagsigaw. Tay, kinilabutan po ako. At tumayo po ang balahibo ko sa ingay po na ginagawa nila, Tay. Bilisan na po natin ang paglalakad natin. Oo, anak. Mabuti pa ay ibigay mo na sa akin ang backpack mo, tapos kumapit ka sa mga kamay ko. Nararamdaman kong may kakaiba sa paligid na hindi ko mawari. Kailangan na natin makaalis sa lugar na ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad ng anak kong si Nico. Subalit, nang nasa gitna na kami ng kagubatan, naputol ang daan na aming sinusundan. Nawala na ang maliit na daan. Tanging matataas na damo at punong kahoy na lamang ang aming nakikita sa aming paligid. Hindi na namin alam kung saang direksyon kami pupunta. Doon mas lalong bumilis ang kaba ng dibdib ko. Malapit na talagang kumagat ang dilim, ni hindi namin alam kung saang lugar sa mapa ng Pilipinas kami naroroon. Tay, paano na po to? Ano pong gagawin natin? Saan na po tayo pupunta? Saglit akong luminga sa buong paligid. Subalit wala akong makitang senyales na may nakatira sa lugar na yon. Ang tanging napansin ko lang ay ang mga ibon na tila ba sila din ang mga ibong kanina pa na sumusunod sa aming paglalakad. Kaya naisip kong may mali sa lugar na kinaroroonan namin. Ang mabuti pa, anak, bumalik na lang tayo. Mukhang mali ako dahil walang nakatira sa lugar na ito. Tara!
Pero tay, ang layo na po nung nilakad natin eh. Saka aabutan na po tayo ng dilim sa daan. Isa pa po, may mga bakas ng paa ang daan na nilakaran po natin. Kanino po mga bakas ng paa na yun? Kung wala po palang nakatira dito, di po ba? Hindi ko din alam, anak. Baka talagang daanan lang ito ng mga tao, pero hindi sila naninirahan talaga sa gubat na to. Pero tay, bakit po kaya naputol ang daanan nila? Baka po may kahit isang kubo sila rito na kanila pong pahingahan. Anak, hindi naman tayo sigurado sa bagay na yan eh. Baka mas lalo tayo mapahamak kung magpapatuloy tayo sa paglalakad natin sa lugar na to. Baka may mamabangis na hayop ang nakatira dito, o kaya naman merong mga makakamandag na ahas. Tay, pwede po bang magpahinga muna tayo kahit saglit lang po? Napapagod na po talaga ako sa paglalakad eh. Ang sakit na po ng mga paa ko. Parang di ko na po maihakbang. Ganun ba? Teka. Sige anak. Oh, uminom ka na rin muna ng tubig. Nasa loob ng bag. Habang nagpapahinga kami ng anak ko, hindi ko maiwasang tumingin sa aming paligid. Naupo kami sa isang nakatumbang kahoy sa lupa, malapit sa kinatatayuan namin. Napakatahimik ng lugar, kaya bigla kong nakaramdam ng kalungkutan. Naalala ko bigla ang asawa kong namatay. Hindi man lang niya naalagaan ang anak namin. Nawala siya ng maaga dahil sa isang sunog. Kaya nga, ipinangako ko sa harap ng puntod niya na aalagaan at mamahalin ko ng gusto si Nico. Kahit naabala pa ako sa negosyo namin. Sinisikap kong magkaroon ng oras para sa kanya. Hindi man ako perpektong tatay, sinikap kong maging mabuting ama para sa kanya. Ngayon nga ay 10 taon na mula nang mawala ang aking asawa. Umuwi kami dito sa probinsya upang dalawin ang puntod niya, sapagkat mula nang mamatay siya, ito pa lang ang unang beses na madadalaw namin siya. Naputol ang malungkot na alaalang yon nang biglang tumayo sa kinauupuan niya ang anak ko. Saka lumakad ito ilang hakbang sa gawing kanan namin. O Nico, bakit anak saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Ngunit parang walang narinig si Nico. Nagpatuloy siya sa paglalakad, kaya tumayo ako mula sa aking pagkakaupo para sundan siya sa paglalakad. Patuloy lang siya sa paglalakad. Ilang metro rin ang layo ko sa kanya. Nakasunod lamang ako hanggang sa bigla siyang huminto na tila ba may tinitignan. Saka bigla siyang bumaling at tumingin sa akin. Sabay turo ng kanyang daliri sa bagay na kanyang nakita. Tay, tignan niyo po oh. May natanaw po akong usok sa banda ron. Ayun oh. Saan banda anak? Ayun po tayo. Doon po. Sa bandang una ng malaking puno na yun. Dumiretso lang po kayo ng tingin. Makikita niyo po ang usok. Halos hindi ko makita ang usok na sinasabi ng anak ko dahil sa papadilim na ang paligid. Halika tay. Dali, puntahan po natin. Baka po may mga nakatira po doon. O sige, mabuti pa nga anak. Dahil kung may usok, ibig sabihin may taong lumikha nun at tiyak na may nakatira. Tara na! Mabilis ang naging paghakbang namin ng anak kong si Nico. Sinundan namin ang usok hanggang sa tumambad sa amin ang isang maliit na kubo. Mula sa loob ng bahay, ang usok na aming nakita. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong kumatok sa pintuan ng kubo. Ngunit nakailang katok na ako. Wala pa ding nagbubukas ng pinto. Nakaawang ng bahagya ang pinto ng kubo. Kaya naisipan kong itulak yon upang bumukas ng gusto.
Tao po. Tao po. Pasensya na ho kayo. May tao po ba rito? Tay, parang wala po yatang tao. Imposible yan, anak. May usok tayo nakita sa labas eh. Ibig sabihin, may tao sa loob ng bahay na to. At baka nagluluto. Tay, kung meron man po, bakit po kaya walang sumasagot sa atin? Tay, ano po kaya kung pumasok na po kaya tayo? Baka po kasi hindi niya tayo naririnig eh. O sige. Mabuti pa nga, anak. Hinawakan ko ang pintuang gawa sa kawayan na natatabingan ng lumang sako. Mas iniawang ko pa ang pagkakabukas ng pinto. Sapat na awang yun upang makapasok kami sa loob ng kubo. Nilinga namin ang buong paligid, ngunit wala kaming nakitang tao. Hanggang may naramdaman ako na matalas na bagay na bahagyang tumusok sa aking likuran. Nanginig ang tuhod ko sa takot. Sino kayo? Bakit kayo pumasok sa loob ng bahay ko? Sandali lang, Manong. Huwag niyo po kami sasaktan ng anak ko. Naliligaw lang po kami dito sa kagubatan. Kailangan po namin ng tulong. Kaya po kami narito sa bahay niyo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Ipinadala kayo ng mga kampo ng demonyo sa bahay ko para ako ipatayin. Maniwala ho kayo, Manong. Naligaw lang po talaga kami ng anak ko. Nagsasabi po kami ng totoo. Totoo po yun, Lolo. Kaya, huwag niyo pong saktan ng tatay ko. Mga sinungaling! Mamatay ka na ngayon! Kampon ng demonyo! Teka, sandali lang ho. Hindi po kami masamang tao, maniwala ho kayo. Pero pag-aas kayo basta na lamang pumasok sa aking bahay. Paumanhin po, Tatang. Pero wala kami masamang pinaplano rito. Naligaw lang po talaga kami. Yun po ang totoo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Nang akmang itatarak na ng matandang lalaki ang patalim sa leeg ko, ipinikit ko ang aking mata. Subalit biglang may isang boses ng lalaki ang pumigil sa kanya. Isang lalaking halos kasing edad ko. Tay! Huwag mo sila saktan! Dahil sa pagpigil na yon ng isa pang lalaking dumating, hindi natuloy ang tangka ng matandang lalaki sa akin. Bakit mo ako pinipigilan, anak? Paano kung ipinadala sila ng mga kaaway natin dito? Maniwala ho kayo sa amin, Tatang. Hindi po kami kaaway. Oo nga po. Naligaw lang po talaga kami dito, Lolo. Maniwala po kayo sa amin. Tay, nagsasabi sila ng totoo. Mga dayo silang napadpad sa lugar natin. Nakita ko ang sasakyan nila sa tabing kalsada. Isa pa, tignan niyo po mga damit nila. Maayos at mukhang may sinasabi sa buhay. Kaya natitiyak ko pong hindi sila ipinadala dito ng mga kaaway natin. Pinagmasdan ako ng matandang lalaki na nasa harap ko. Sinuyod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos nun ay sa kanya ibinaba ang patalim na hawak sa mesang katabi lamang niya. Doon ay biglang lumuwag ang aking paghinga. Buong akala ko ay katapusan ko na talaga ng mga sandaling yon. Saka lumapit ang lalaking kararating lamang. Sa aking tansya ay hindi nga magkalayo ang edad namin. Subalit malaki at brusko ang katawan nito. Maaaring dahil sa hanap buhay nila. Ayos lang ba kayo? Oo, ayos lang kami. Ako nga pala si Darius. At ito naman ang anak ko na si Nico. Taga Maynila po kami. Ako naman si Ramon. Siya naman ang tatay ko. Mulong ang pangalan niya. Pasensya na kayo ah. Muntik na kayo masaktan ng tatay ko kanina. Pasensya na din po kayo. Pumasok po kami dito ng anak ko na walang pahintulot sa kubo niyo. Desperado na po kaming makahingi ng tulong eh. Dahil sa malapit na pong gumabi
Saka, pagod at nagugutom na po ang anak ko. Naiintindihan ko po kayo. Mabuti na lamang at dito kayo napadpad sa bahay namin. Napakadelikado ng lugar na ito. Kung hindi kayo napadpad dito sa amin, malamang ay ginawa na kayong hapunan ng mga halimaw. Teka ho. Ano pong halimaw ang sinasabi niyo? Ano pong ibig niyong sabihin? Hugad ng aswang ang lugar na ito. Kaya hindi kayo pwedeng pakalat-kalat sa kagubatang ito. Hindi ko maintindihan kung maniniwala ba ako sa sinasabi ng mga kausap ko ngayon. 40 anyos na ako, pero kahit isang beses ay hindi pa ako nakakita ng aswang. Subalit ang mga kaharap ko ngayon ay pinatototohanan ang mga nilalang na yon. Mukhang hindi ka naniniwala sa sinasabi namin sa iyo, Amang. Mangyaring hindi po kasi kapanipaniwala, Tatang. Ayos lang. Lahat ng mga dayong napadpad dito ay hindi naniniwala kapag sinasabi namin ang tungkol sa mga aswang. Yung sasakyan nyo, hindi talaga yon nasiraan. Kagagawan yun ng mga aswang. Kung aswang po ang may gawa nun, bakit wala po kaming nakita kanina? Wala nga ba? O hindi nyo lang napansin ang pagbabalat kayo nila? Wala ba kayo napansing mga kumpol ng ibon na tila ba sumusunod sa inyo? Bigla kong naisip ang sinabing yon ng matandang si Mang Mulong. Naalala ko bigla ang maraming ibon na nakasunod sa amin kanina. Tay, di po ba maraming ibon pong nakasunod sa ating kanina? Oo, anak. Ngunit akala ko, mga simpleng ibon lang sila na naninirahan dito sa gubat. Hindi sila pagkaraniwang ibon lamang. Sila ay mga aswang na nasa anyong ibon. Pero wala naman po silang masamang ginawa sa amin ng anak ko. Tama ka. Dahil hindi sila basta umaatake, lalo na't nasa inyo ng mga ibon sila. Kundi sinusundan nila ang bawat galaw nyo. Naghihintay na abutan kayo ng gabi sa daan. Kapag nasa gitna na kayo ng kadiliman, saka magbabago kanilang anyo. At pagkakataon na nila yon para atakihin kayo. Pero malas lang nila dahil dito kayo napadpad sa bahay ko. Kung totoo po sila sabi nyo, bakit po dito sa lugar na ito kayo nakatira? Bakit po sa pugad ng mga aswang ang napili niyong tirahan? Yun ay dahil itinilaga ko na ang aking sarili sa isang misyon. Isang misyon? Ano pong misyon yun? Ang iligtas sa mga taong napapadpad sa lugar na ito laban sa mga aswang. Dahil hindi ako makakapayag na may mga inosenteng tao pa ang mapatay ng mga kampon ng demonyo. Ibig niyong sabihin kayo ang nagliligtas sa mga katulad namin na naliligaw dito sa gubat? Tama ka, Darius. Dahil ang nais kong tulungan ang mga taong naliligaw. Napakabuti po pala ng inyong puso, Mang Mulong. Base sa pagkakapaliwanag ni Mang Mulong, ay kumbinsido kong nagsasabi siya ng totoo. Humanga rin ako sa kanyang ginagawa dahil iniisip niya ang para sa kabutihan at kaligtasan ng ibang tao. Hindi ko lang talaga mapaniwalaan na totoo talaga ang mga aswang. Siguro kung makakakita talaga ako ng aswang, saka pa lamang ako ganap na maniniwala sa lahat ng narinig ko sa mag-amang kumupkup sa amin. Saan nga pala kayo pupunta? Sa baryo ng San Rafael. Taga doon ang naging asawa ko. Bibisitahin sana namin ng anak ko ang puntod niya. Kaya nga lamang ay ganito ang nangyari. Kung saan na kami napadpad. Nagkamali kayo ng dinaanan sapagkat hindi kayo dapat dumiko
sa kantong patungo sa lugar na ito. May lalaking napagtanungan kami kanina. Subalit dito ang itinuro niya daan. Kung ganun, maling daan ang itinuro sa inyo ng lalaking yun. Bakit naman maling daan ang itinuro niya sa amin? Dahil posibleng isa rin siyang aswang na ibig kayong iligaw at hindi na makalabas ng lugar na ito. Pero hayaan nyo na. Bukas ay sasamahan ko kayo palabas ng kagubatan. Sa ngayon, dumito na muna kayo sa loob ng aming kubo. Dito ay siguradong ligtas kayo. Huwag kayong lalabas nang hindi kami kasama dahil maraming kampo ng demonyo ang nag-aabang sa labas. Mabuti pa, kumain na muna kayo. Luto na ang ginisang patola at nilagang kamote. Habang kumakain kami, hindi maiwasang hindi ako mapatingin sa usok ng abuhan. Mula pagdating namin hanggang maluto ang pagkain at hanggang ngayon na kumakain na kami, naroroon pa rin ang kung anong tila bato na nasa lutuan. Yun ang patuloy na nagbibigay ng usok at kakaibang amoy sa loob ng bahay. Kaya dala ng pagtataka ay itinanong ko na din kina Mang Mulong ang bagay na yon. Mang Mulong, napansin ko lang ho. Bakit po hinahayaan yung may usok ang loob ng bahay nyo? Hindi po kaya mas lalong nakikita ng aswang ang bahay na ito dahil sa usok? Ito nga po ang dahilan kung bakit nalaman namin ang bahay nyo. Ang usok na yan ay proteksyon laban sa mga aswang. Yung batong sinasabi mo, matigas na insensyo ang tawag doon. Sa pag-amoy ng mga aswang, mabaho yun sa kanila. Kaya hindi sila lumalapit sa bahay na ito. Yan ang dahilan kung bakit ligtas kami ng anak kong si Ramon sa mga aswang na nakapaligid sa lugar na ito. Paano po kung maubusan po kayo niyan? Tinitiyak namin na lagi kaming merong insensyo. Kapag mauubos na, bumababa kami sa bayan. Tulad kanina. Kaya walang tao dito sa bahay namin kanina. Bumaba kami sa bayan upang bumili ng pangangailangan namin. Umangulang ako sa sinabing yun ni Mang Mulong. Kahit na madami na silang naibahagi sa amin ng anak kong si Nico, tila hindi pa din ako kumbinsido. Oo nga pala, naihanda ko na ang tutulugan yung mag-ama. Doon sa maliit na papagdayong kayo humiga mamaya. Pagpasensyahan nyo na lamang at yun lamang ang nakayanan namin. Doon yata ang higaan mo, Ramon. Maagawan ka pa namin ng anak ko. Ayos lang, magbabantay lang ako dito sa salas mamaya. Hindi talaga kami nagsasabay matulog ni tatay. Kailangan may isang bantay, sakaling may sumalakay na aswang. Matapos kaming kumain, ay nahiga na kami ng anak ko sa papag na inihanda ni Ramon para sa amin. Agad na nakatulog ang anak kong si Nico. Marahil ay dahil sa matinding pagod. Subalit ako ay nanatiling gising. Hindi ako mapakali sa higaan. May mga bumabagabag sa isipan ko hanggang sa maalala ko si Nanay Susan, ang ina ng namatay kong asawa. Ang usapan namin ay aantayin niya kami ng anak ko sa bayan. Pagkatapos ay magkasama na kaming tutungo sa baryo ng San Rafael. Subalit hindi na kami nakarating sa bayan. Heto nga, at naligaw na dito sa kagubatan. Bumangon ako sa papag na higaan. Saka kinuha ko ang bag. Mula sa loob nito ay inilabas ko ang telepono ko. Tatawagan ko sana si Nanay Susan. Subalit walang kasignal-signal. Kaya lumabas ako sa salas. Naabutan ko si Ramon na nakatulog na sa mahabang upuang naroon. Tumingin muli ako sa aking telepono. Subalit wala pa din akong signal. Kaya naisipan kong magtungo malapit sa may pintuan ng bahay. Doon, nakasagap ako ng konting signal. Subalit nawala din kagad. Naisip kong lumabas ng bahay. Ngunit
nagtatalo ang isip ko kung gagawin ko ba yun o hindi. Naisip ko ang lahat ng mga sinabi ni Mang Mulong at Ramon, ang tungkol sa mga aswang. Subalit na naig ang pag-aalala ko para kay Nanay Susan. Baka kasi hanggang sa mga oras na yon ay nag-aantay pa din siya sa amin ni Nico. Lumabas ako ng pintuan, saka itinaas ko ang telepono ko upang makasagap ng kahit konting signal. Ngunit sadyang napakahina dahil isang bar lang ang nasasagap nito. Kaya lumakad pa ako ng konti, papalayo sa pintuan ng bahay. Nagkaroon ng signal, ngunit nawawala pa rin. Kaya humakbang ako ng isa pa, hanggang sa hindi ko namalayan na nakalayo na pala ako sa bahay ni Mang Mulong. Habang itinataas ko ang aking telepono, isang malaking ibon ang nagtangkang dagitin ito, subalit hindi niya nakuha. Kaya nahulog lamang yun sa lupa. Dahil sa madilim ang buong paligid, hindi ko na makita kung saan nahulog ang telepono ko. Halos pagapang na ako sa lupa, pero hindi ko pa din yun matagpuan. Natataranta na ako ng mga pagkakataong yun. Kinakabahan at natatakot na din ako. Iniisip kong bumalik na lang ng bahay. Subalit hindi ko na alam kung saan direksyon ako lalakad. Hanggang sa muling lumipad sa ulunan ko ang malaking ibon. Dinagit niya ako at inilipad papaitaas. Dahil sa tayog ng lipad niya ay nawalan ako ng malay. Ang sumunod na nangyari ay hindi ko na alam. Nagising na lamang ako na nakahiga sa maliit na papag sa isang kwarto ng bahay. Hindi yun bahay ni Mang Mulong. Mula sa labas ng bahay ay narinig ko ang boses ng isang babae. Hindi malinaw kung ano ang sinabi niya, subalit natitiyak kong may kinalaman yun sa akin. Hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto na kinaroroonan ko. Gising ka na pala. Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa iyo? Sino ka? Anong lugar ito? Ako si Buday. Narito ka sa tribo namin. Nakita kong inilipad ka ng malaking ibon kagabi. Kaya naman iniligtas kita. Kung hindi kita nailigtas, tiyak na ginawa ka ng hapunan ng mga aswang kagabi. Kung ganon, aswang ang dumagit sa akin kagabi. Tama ka. Aswang yon na nag-aan yung malaking ibon. Nagsaboy ako ng asin sa paligid ng aming bahay nang makita kong malaking ibon. Tangay kanya gamit ang matutulis niyang kuko. Kaya dali-dali kong kinuha ang sibat ko para sibatin siya. Nagawa ko siyang sugatan. Kaya naman nabitiwan kanya. Sumabit ka sa malaking sanga ng puno bago tuluyang bumagsak sa lupa na wala pa ring malay. Kaya pala masakit ang buong katawan ko ngayon. Lalo na ang likod ko. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Kanina pa tayo magkausap. Subalit hindi ko pa alam ang pangalan mo, Amang. Darius ho ang pangalan ko. Darius, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Delikado ang kagubatan na ito dahil maraming aswang ang nakatira sa lugar na ito. May matandang lalaking nagsabi niyan sa akin. Si Mang Mulong. Ano ka mong pangalan na nagsabi sa iyo? Si Mang Mulong at ang anak niya na si Ramon. Diyos ko po, mahabagin langit. Nakita na pala kayo ng pinuno ng aswang sa lugar na ito. Anong sinasabi mo, Bunay? Linawin mo nga sinasabi mo. Ang sabi ko, si Mulong at ang anak niyang si Ramon ang pinuno ng aswang sa lugar na ito. Kung ganun, pinaniwala niya kami sa kasinungalingan. Kami ng anak ko. Anak mo ba kamo? Oo, kasama ko ang anak ko. Subalit naiwan ko siya sa bahay ng mag-amang sinasabi mong aswang. Diyos na mahabagin. Tulungan mo ang batang yon. Huwag nawa siyang mapahamak sa kampon ng mga demonyo.
Totoo ba talaga sila sabi mo? Na sila ay kampo ng demonyo sa kagubatang ito? Ganun nga. Bakit? Mukha ba ako nagsisinungaling sa iyo? Kung ganun ay kailangan ko nang umalis. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Hindi ganun kadali yun. Hayaan mong tulungan kita. Paano ko makakasigurong hindi ka kabilang sa mga aswang? Paano kung nagsisinungaling ka lang din sa akin ngayon? Nakikita mo ba ang suot ko, kwintas? Hindi lang ito basta ordinaryo kwintas. Kundi isa itong medalyon. Proteksyon ko ito laban sa mga aswang. Ito din ang panlaban ko sa kanila. Kaya nakakatagal ako sa lugar na ito. Tinanong ko din ito kay Mang Mulong kahapon kung bakit narito siya sa lugar na ito. Gayong alam niyang marami palang aswang sa lugar na ito. At ano naman ang isinagot niya sa iyo? Misyon daw niya ang magligtas ng buhay laban sa mga aswang. Eh ikaw, anong sagot mo sa tanong na yun? Patunayan mo sa akin ngayon na hindi ka isa sa kanila. 10 taon na ang nakakaraan. Pinatay ng aswang ang kapatid kong babae. Dadalhin sana namin siya sa ospital para doon manganak. Subalit nasiraan kami ng sasakyan sa tabing kalsada sa lugar din ito. Dahil sa nangyari, hindi na nakaabot ng ospital ang kapatid ko. Sa sasakyan na siya inabutan ng pagkaganak. Habang nanganganak ang kapatid ko, may mga sumalakay na aswang. Mabuti na lamang matapang siya. Kahit nahihirapan na siya, pinilit niyang ilabas ang sanggol. Habang nanganganak ang kapatid ko, patuloy na nakikipaglaban ng tatay ko sa mga aswang sa labas ng aming sasakyan. Pagkatapos niyang manganak, ibinigay niya sa akin ang bata at sinabihan niya akong tumakas na kami. Pinilit namin siyang isama sa pagtakas laban sa mga sumasalakay na mga aswang. Subalit, hindi niya nakaya. Mahina ang kanyang katawan. Naubos na ang kanyang lakas dahil sa paganganak. Kaya naiwan siya sa pagtakbo at tuluyang inatake ng mga aswang. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano nila nilapastakan ang katawan ng kapatid ko. Wala silang awa. Kinain nila lahat ang atay, puso, pati na ang kanyang mga labang loob para mailigtas kami. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalayo habang nilalantakan nila ang katawan ng kapatid ko. Asan ang asawa ng kapatid mo ng mga oras na yun? Nagtatrabaho sa ibang bansa ang asawa ng kapatid ko. Ni minsan ay hindi namin nakilala ng personal sapagkat sa abroad na sila nagkakilala ng kapatid ko at naging asawa niya. Doon na din sila nagpakasal. Nang mabuntis ang kapatid ko, umuwi siya dito sa Pilipinas. Naiwan ang asawa niya sa abroad. Anong nangyari sa batang isinilang niya? Nasaan na siya ngayon? Nasa poder na siya ng kanyang ama ngayon. Minabuti naming ibigay sa kanya dahil alam naming mas maaalagaan siya nito. Ilang buwan na ang sanggol nang ibigay niyo sa kanyang ama? Teka nga, bakit ba ang dami mong tanong? Sagutin mo na lang ako. Pakiusap. 5 buwan na ang bata nang ibigay namin siya sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng pinsan naming nagtatrabaho sa Maynila, ipinadala namin ang sanggol sa kanya. Mula noon ay hindi na kami nagkaroon ng komunikasyon. Maliban na lang nung umuwi si Kuya Arman nung nakaraang buwan. Tinabi niya na nais daw dumalaw ng pamangking ko dito sa lugar namin. Kung ganun, kasinungalingan ng libing ng asawa ko. Ang sabi niyo noon ay nasunugan kayo at doon sa sunog na yun siya namatay. Kaya hindi na maaaring buksan ang kabahaong niya dahil nakakaawa ang nangyari sa kanya. Kahit masakit sa loob ko noon, matapos ang libing niya, umalis din ako agad dahil sa trabaho ko. Iniwan ko ang anak ko sa inyo dahil kailangan kong tapusin ang kontrata ko sa employer ko noon. Teka,
Sino ka ba? Ako si Darius. Naasawa ng kapatid mo si Merla. Si Herman na pinsan niyo nagbigay sa akin kay Nico. Pagbalik ko galing abroad, nung 5 buwang gulang pa lamang siya. Hindi mo na ba talaga ako natatandaan? Isang beses lang tayo nagkita. Nung libing lang ni Ate Merla. Pasensya ka na kung hindi kita nakilala, Darius. Ganun pala kalupit ang pinagdaanan ng asawa ko sa kamay ng mga aswang sa lugar na ito. Kaya nga, nabuhay akong tinutugi sa mga aswang. At hindi ako titigil hanggat hindi ko sila napapatay. Napakagaling nila dahil nabilog nila ang ulo ko. Napaniwala nila ako sa mga kasinungalingan nila. Lalo na sa mga bait-baitan nila. Ngayong hawak nila ang anak ko. Kailangan na natin kumilos, Bunay. Tulungan mo akong iligtas ang pamangkin mong si Nico. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos. Kailangan natin planuhin mabuti ang susunod nating mga hakbang. Pero paano ang anak ko? Baka mapahamak na siya kung hindi pa tayo kikilos ngayon. Mamayang gabi, Darius. Pupunta tayo sa bahay nila. Bakit mamayang gabi pa? Hindi ba pwede ngayon na? Baka sinasaktan na nila ang anak ko. Makinig ka sa akin kung ayaw mo lalong mapahamak si Nico. Wala akong nagawa, kundi ang sumunod sa kagustuhan ni Bunay. Isa pa, natitiyak kong alam niya ang kanyang gagawin dahil siya mismo ay matagal nang lumalaban sa mga aswang. Kinagabihan, nagmanman kami sa bahay ni Namang Mulong at Ramon. Nagtago kami sa malaking puno paharap sa pinto ng bahay. Mula sa konting awang ng pinto, nakita kong nakaupo ang anak ko sa salas ng bahay. Nakahinga ako ng maluwag at laking pasasalamat ko dahil buhay pa ang anak ko. Ano pang hinihintay natin dito? Bakit hindi pa tayo lumapit sa bahay? Iligtas na natin ang anak ko. Hindi tayo maaaring basta na lamang sumugod sa kanila, Darius. Nakikita mo ba ang usok na yun sa bahay nila? Oo, nakikita ko. Sabi ni Mang Mulong, yun ay insensyo. Isa pang kasinungalingan yan. Dahil yun ay usok ng panghipnotismo. Sa matagal na paglanghap mo ng usok na yun, maaaring mapasailalim ka na sa kapangyarihan nila. Magiging sunod-sunuran ka na sa lahat ng sasabihin nila sa iyo. Kung ganun, mas lalo natin dapat bilisan ang pagliligtas sa anak ko. Dahil baka mapailalim na siya sa kapangyarihan ng mga aswang na yan. Hindi na ako makapaghihintay pa. Aalis na ako. Ililigtas ko ang anak ko. Dahil sa labis kong pag-aalala sa anak ko, ng mga oras na yon, hindi na ako makapag-isip ng tama. Agad akong lumabas sa pinagtataguan ko. Diretsyong pumunta sa bahay ni Mang Mulong at Ramon. Samantalang si Bunay, naiwan siya sa may malaking punong kahoy. Nagtatago at nakatingin lang sa susunod kong gagawin. Tinangka niya akong hilahin pabalik sa pinagtataguan naming puno. Subalit ayoko nang makinig pa sa mga plano at sasabihin niya. Pagdating sa pintuan ng bahay, ay agad kong tinawag ang pangalan ng anak ko. Agad siyang lumapit at yumakap sa akin. Ang mag-amang Mulong at Ramon ay hindi na itago ang emosyon. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mukha nila. Tay, akala ko po napahamak na po kayo eh. Sabi po kasi ni Mang Ramon, nahulog ka daw po sa bangin. Hindi anak, ligtas ako. At eto't buhay na buhay. Kaya nga aalis na tayo sa lugar na ito. Babalikan na natin ang sasakyan natin sa tabing kalsada. Maraming salamat po sa inyo, Mang Mulong at Ramon, sa pagtanggap sa amin ng anak ko. Nagpanggap ako sa harapan nila na hindi ko pa alam ang totoong pagkatao nila. Ganun na lang ba yun, Darius? Halos ibiwis ko ang buhay ko sa pagliligtas sa'yo. Tapos aalis na lang kayo kagad nang parang walang nangyari. Kaya po ba may sugat ang dibdib nyo? Ay dahil po sa pagliligtas nyo sa akin? Oo,
Tumama ako sa malaking sanga ng kahoy. Dahil sa tulis ng sanga, bumaon yun sa dibdib ko. Sa sandaling ito, gusto ko na siyang kumprontahin. Subalit inisip ko ang anak ko. Baka kapag ginawa ko yun, mas lalo kaming mapahamak. Kaya sumakay na lang ako sa palabas nila. Kung ganun, maraming salamat po talaga sa pagliligtas niyo sa akin. Utang namin sa inyo ang buhay namin. Subalit, kailangan na talaga naming umalis. Sinong aalis? Mula sa likuran ko ay narinig kong nagsalita ang matandang si Mang Mulong. Sa pagkakataong ito, nakaramdam na ako ng kakaibang kaba. Aalis na po kami ng anak ko, Mang Mulong. Nahihiya na po kami sa inyo. Kaya ayaw na po naming makaabala pa sa inyo. Maaari bang dumito na muna kayo sa bahay habang kumukuha ko ng halamang gamot para sa sugat ng anak ko? Subalit nagmamadali na po kami, Mang Mulong. Hinihintay na po kami ng pamilya namin. Kahapon pa po sana kami nakarating sa San Rafael. Hindi mo ba kayang pagbigyan ng kahilingan ko kapalit ng pagtulong ko sa inyo? Pero Mang Mulong, ganito pala talaga kasama ang mga tao. Matapos matulungan, babaliwalain ka na lang. Hindi naman po sa ganun, Mang Mulong. Kailangan lang po talaga naming umalis ng anak ko. Tay, pagbigyan na po natin si Mang Mulong. Saglit lang naman po yata siyang mawawala eh. Pasasalamat na din po natin sa pagliligtas ni Mang Ramon sa inyo. Hindi mo naiintindihan, anak. Talagang kailangan na natin makaalis sa lugar na ito. Mabuti pa ang anak mo nakakaintindi at marunong umunawa. Pero ikaw naman niya, Darius. Tila wala kang puso sa mga tumulong sa inyo. Sige po. Umalis na po kayo. Humanap na kayo ng halamang gamot. Aantayin na lang po namin ang pagbabalik ninyo. Saka kami aalis ng anak ko. Sinakyan ko ang palabas ng mag-ama. Naisip kong mainam nang umalis na muna ang matandang aswang para malaya kaming makatakas ng anak ko. Matapos makaalis ni Mang Mulong, pumasok sa kwarto si Ramon, saka nahiga doon. Nang sa tingin ko ay may ilang minuto nang nakakaalis ang matandang lalaki. Doon ko na inaya ang anak ko para lumabas sa bahay. Halika na, anak. Umalis na tayo sa lugar na ito. Sandali lang po, Tay. Paano po si Mang Ramon at si Lolo Mulong? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Bilisan mo na. Umalis na tayo. Tay, ano po ba kasing nangyayari? Bakit po ba parang may kinatatakutan po kayo? Wala, anak. Kaya huwag ka nang marami pang tanong. Halika na. Umalis na tayo. Nang akmang lalabas na kami ng pinto ng bahay, saktong labas ni Mang Mulong sa pinagtataguan niya, doon ko lang napagtanto na hindi talaga siya umalis ng bahay. Nakaabang lang siya sa aming mga gagawin. Kaya gulat na gulat ako nang paglabas namin ng pinto ay naroroon siya. Matalim ang tingin sa amin. Saan kayo pupunta? Takbo na tayo, anak! Takbo! Sapagkat walang alam ang anak ko sa mga nangyayari, hindi siya tumakbo. Kahit na sinabi kong sabay kaming tumakbo, naiwan siya sa kinatatayuan niya. Yun ang pagkakataong sinamantala ni Mang Mulong. Nilapitan niya ang anak ko, saka hinawakan ang leeg. Bitiwan mo ang anak ko! Bitiwan mo siya! Alam mo na, ang totoong katauhan namin ng anak ko. Nakita ko kayo kanina. Nagmamanman kayo dito sa kubo namin. Pakawalan mo ang anak ko, demonyo ka. Hindi ko siya pakakawalan. Kailangan ko siya sa mga plano ko. Huwag ang anak ko. Pakiusap. Ako na lang ang kunin mo. Ibis na siya. Basta pakawalan mo lamang ang anak ko. Hindi mangyayari. Mas kailangan ko ang batang ito kaysa sa'yo. Dito na lumabas si Bunay sa kanyang pinagtataguan. Saka iniamba ang kanyang sibat
paharap kay Mang Mulong. Bitiwan mo ang batang yan. Kung ayaw mong patamaan kita ng sibat ko. Ikaw na naman, babaeng pakialamera. Hindi ka talaga tumitigil sa kakasunod sa amin ng anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay, demonyo ka. Kayo, na mga masasamang aswang na pumatay sa kapatid ko. Hindi mo ako mapapatay kahit na ano pa ang gawin mo. Dahil makapangyarihan akong aswang. Kaya kong patayin ka. Kaya ihanda mo ang sarili mo sa kamatayan. Pagtapos ng salitang yon ni Bunay, kinalabit na niya ang kanyang sibat. Tumama yon sa balikat ni Mang Mulong. Halos hindi ako humihinga ng mga oras na yon dahil natatakot ako para sa kaligtasan ng anak ko. Isang mintis lamang ni Bunay ay maaaring ang anak ko ang tamaan niya. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtira ng sibat. Yun ang naging dahilan para mabitiwan si Nico. Nico anak, halika na! Tumakbo ka na rito papunta kay tatay! Bilisan mo! Sumunod ang anak ko sa sinabi ko. Subalit nang nasa gitna na siya patungo sa aking kinatatayuan, tinawag ni Mang Mulong ang pangalan niya. Dahil dun, tumigil ang anak ko sa pagtakbo. Muling humarap sa matandang aswang. Saka lumakad si Nico pabalik sa kanya. Nico anak, bumalik ka dito! Huwag ka sumama sa kanya! Nico anak, bumalik ka dito! Bunay, tirahin mo ulit na sibat na matandang aswang! Bilisan mo! Ginamit muli ni Bunay ang kanyang sibat. Subalit dahil siguro sa kaba, ay hindi niya napatamaan ang matandang lalaki. Hanggang sa makita namin, natangan na muli ng matandang aswang, si Nico. Nico, halika rito! Bumalik ka dito kay tatay! Ano ba, Bunay? Patamaan mo siya! Heto na nga ginagawa ko. Huwag mo ko sigawan dahil lalo ko natataranta. Bilisan mo! Papasok na sila sa loob ng bahay! Bago pa maikisa ni Bunay ang sibat, nakapasok na ang matandang aswang na si Mang Mulong sa loob ng kanyang bahay, kasama ang aking anak. Lalapit sana kami sa kinaroroonan ng bahay nang biglang may kung anong madilim na usok ang bumalot sa amin, hanggang sa unti-unti akong nakaramdam ng hilo at bumagsak sa lupa. Nagising akong nasa tabi na ni Bunay. Nawalan din pala siya ng malay katulad ko. Nilinga ko ang buong paligid. Hindi ito ang lugar kung saan kami nakipaglaban kay Mang Mulong. Kaya ginising ko na din si Bunay ng mga sandaling yon na wala pa ring malay. Bunay! Bunay, gumising ka! Bunay! Bunay! Nakailang yugyug ako sa katawan niya bago nagmulat ng mga mata niya si Bunay. Nang nagmulat din siya ng mata, ay agad din niyang nilinga ang buong paligid. Kaya nang malaman niyang hindi ito ang lugar kung saan kami nawalan ng malay kanina, bigla siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Buwisit talaga ang matandang aswang na yon. Bakit, Bunay? Nasaan ba tayo? Iniligaw niya tayo sa kagubatan. Ano? Paanong iniligaw? Liwanagin mo. Hindi kita maintindihan. Ibig sabihin, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan niya. Ang mundong ginagalawan natin ngayon ay ang mundong nilikha ng imahinasyon niya. Pagkatapos, ay ikinulong niya tayo dito. Ngunit paano mo nalaman yun? Dahil nakulong na ako sa kagubatang ito dati pa. Kung ganun, alam mo na din kung paano tayo makakaalis dito. Oo. Kaya lang ay ano, Bunay? Diretsahin mo na ako. Kaya lang, para makaalis tayo sa lugar na ito, kailangan ay may magbuwis ng buhay. Anong sinabi mo? Ibig sabihin, kailangan may mamatay muna bago tayo makaalis sa kapangyarihan ng aswang na yun na kumukontrol sa lugar na ito. Tama ka, Darius. Nakatakas ako dati dahil ibinuwis ng tatay ko ang buhay niya para sa akin.
Wala na bang ibang paraan? Ang magbuwis ng buhay ang isa sa atin. Yun lang ang tanging paraan. Kailangan mamatay ang isa sa atin. Hindi ako papayag na mamatay ng ganito lang. Kailangan pa ako ng anak ko. Sinasabi mo bang ako lang ang dapat magbuwis ng buhay sa ating dalawa? Hindi naman sa ganun. Ang ibig ko sabihin, kailangan ko mabuhay dahil kailangan pa ako ng aking anak. Pareho lang yon. Teka nga, ikaw ang may kasalanan kung bakit narito tayo sa ganitong sitwasyon. Dahil hindi ka nakapagpigil sa emosyon mo. Nagpadalos-dalos ka ng kilos. Ano nangyari? Di ba sinabi ko na sa'yo kanina na planuhin natin mabuti kung anong gagawin natin? Pero anong ginawa mo? Sumugod ka nang hindi ka nag-iisip. Natahimik ako ng oras na yun. May katotohanan naman kasi ang sinabi ni Bunay. Kasalanan ko talaga ang lahat. Pasensya ka na. Nag-alala lang talaga ako sa anak ko. Ano pa nga ba magagawa natin? Nandito na tayo sa sitwasyon na ito. Kaya dapat ay magtulungan na lang tayo kung paano tayo makakaalis sa kapangyarihan ng masamang aswang na yon. Mabuti pa ay ikutin natin ang kagubatan ito. Baka sakaling may mahanap tayong paraan para makaalis tayo rito. Ito ang mundo ng pagkaligaw na likha ng mga aswang. Kaya tiyak na mahihirapan tayong makaalis sa lugar na ito. Subukan pa rin natin. Manalig tayo sa Panginoong Diyos. Dahil kahit gaano pa kasama ang gawin ng mga kampo ng kadiliman, kaya niya tayong pangalagaan at iligtas. Nagpasya kami ni Bunay na ituloy ang planong paglalakad. Subalit kahit anong gawin namin, wala kaming mahanap na paraan kung paano kami makakaalis sa lugar na yon. Nagpaikot-ikot lang kami sa kagubatan, subalit bumabalik lang kami kung saan kami nagsimula. Habang nakaupo kami ni Bunay sa malaking bato upang magpahinga, may tinig kaming narinig. Pinakinggan naming maigi yun. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Boses yun ng matandang aswang na si Mang Mulong. Hindi na kayo makakaalis sa lugar na yan. Habang panahon na kayong makukulong sa kapangyarihan ko. Hayop ka! Gagawa kami ng paraan para makatakas dito. Pag nangyari yun, ako mismo ang papatay sa'yo. Talaga? Kaya mo kong patayin? Wala kang nagawa para iligtas ang anak mo sa akin. Huwag mong sasaktan ang anak ko, demonyo ka! Huwag mo siya sasaktan! Sa gayon, ligtas ang anak mo dahil inihahanda ko siya para sa kasiyang aming gagawin, para sa kabilugan ng buwan. Bakit? Anong gagawin mo sa anak ko? Siya ang magiging alay sa pagdiriwang sa kabilugan ng buwan. Alay? Anong alay ang pinagsasasabi mo? Dugo niya, kapalit ng kabataan ko at ng habang panahon na pagkabuhay at kapangyarihan. Hayop ka! Walang iya ka, demonyo ka! Huwag mo sasaktan ang anak ko! Wala ka nang magagawa, Darius. Sa loob ng mahabang panahon, walang nakatalo sa akin. Kahit pa ang babaeng antingera na kasama mo ngayon, ni minsan, hindi niya ako natalo sa laban. Kapag natapos na ang pag-aalay, saka ko palang kayo pakakawalan. Dahil doon, mas malakas na ako, mas magiging makapangyarihan. Kaya hindi niyo na ako matatalo kailanman. Hindi sa pagkakataong ito. Dahil pinapangako ko sa iyo, oras na makaalis kami sa ilusyong kagubatang ito na nilikha mo, ako mismo ang papatay sa iyo. Harapin niyo muna ang mga kampod ko bago ako ang harapin ninyo. Biglang dumilim ang kalangitan. Pagkatapos ay lumabas ang maraming paniki mula sa kalawakan. Sumugod sa amin ang laksalaksang bilang ng mga paniki. Kahit anong pag-ilag ang aming gawin,
tinatamaan pa din kami ng kanilang mga kuko. Kumuha ako ng maikling sanga ng kahoy na nakakalat sa lupa. Saka ginamit kong pamalo sa mga paniking umaatake sa amin. Samantalang si Bunay ay hinubad ang kanyang medalyon. Saka itinaas yun ng lampas sa kanyang ulo. Umusal ng orasyon at dasal sa medalyon. Pagkatapos ay nagliwanag yun. Dahil doon, hindi na sumugod ang mga paniki sa amin. Unti-unti silang lumipad papalayo. Natakot sila sa medalyon. Pagkatapos noon, ay ibinaba na muli ni Bunay ang kanyang medalyon. Saka muling isinuot yun sa kanyang leeg. Nasaktan ka ba, Darius? Hindi, ayos lang ako. Ikaw, hindi ka ba nasaktan? Ayos lang din ako. Halika na. Umalis na tayo sa lugar na ito. Baka bumalik pa ang mga paniki. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Basta makalayo lang tayo sa lugar na ito. Akmang ihakbang na sana namin ang aming mga paa nang biglang may narinig kaming malakas na yabag na parabang yabag ng kabayo. Naririnig mo ba yun, Bunay? Oo, Darius. Humanda ka. Dahil mapapalaban na naman tayo. Hindi pa halos natatapos magsalita si Bunay ay nasa harapan na namin ang kakaibang nilalang. Ang katawan ay tila kagaya ng sa kabayo, samantalang ang ulo ay katulad sa ulo ng tao. Subalit nakakatakot kumpara sa normal na ulo. May 2 sungay ito mula sa magkabilaang bahagi ng kanyang ulo. Maitim ang balat sa muka. Pulang-pula ang mga mata. Nakakatakot at talaga namang makapanindig ng balahibo. Diyos ko, ano klaseng nilalang yan, Bunay? Tikbalang ang tawag dyan. Tikbalang? Base sa kwento ng mga matatanda, walang sungay ang tikbalang. Subalit bakit ang isang yan ay meron? Dahil siya'y isinumpa ng pinuno ng mga aswang. Kaya ganyan ang kanyang anyo. Saka nasa ilalim siya ng kanilang kapangyarihan. Kaya nagkaroon siya ng sungay. Matagal ko nang naririnig sa mga kwentuhan sa lungsod ang tungkol sa mga tikbalang. Subalit ngayon lang ako nakakita ng totoong tikbalang. Totoo pala sila. Tumabi ka muna, Darius. Mapanganib ka laban ng mga tikbalang. Sinunod ko ang sinabi ni Bunay sa akin. Lumakad ako sa likuran niya dahil alam ko sa sarili ko na wala akong maitutulong sa kanya sa pagkakataon na yon. Baka makagulo lang ako sa pakikipaglaban niya. Sa kabila ng isipan ko, ay lihim akong humanga sa kanya dahil napakatapang niyang babae. Aminado akong hindi ko kayang gawin ang ginagawa niyang pakikipaglaban sa mga aswang. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang napipintong pag-atake ng tikbalang kay Bunay. Subalit si Bunay ay kalmado lang na nag-aantabay sa pagsugod ng halimaw. Inihanda nito ang kanyang sibat. Saka itinutok sa papasugod na kalaban niya. Sunod-sunod ang pagtirang ginawa ni Bunay sa tikbalang. Lahat yun ay tumama sa katawan ng tikbalang. Walang nagmintis, subalit hindi man lang ininda yun ng halimaw. Sa halip, nagpatuloy lang ito sa pagsugod. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ng tikbalang laban kay Bunay. Dahil doon, tumalsik siya malapit sa akin na agad ko namang tinulungan upang siya ay makatayo. Ayos ka lang ba? Oo, huwag ka mag-alala. Kaya ko pang lumaban. Tumakbo na lamang tayo. Huwag ka nang lumaban sa kampo ng demonyo na yan. Kahit saan tayo magpunta, susundan niya tayo hanggang hindi niya tayo napapatay. Kaya mas mabuti pa, nalabanan ko na lang siya. Pero baka mapatay ka niya, Bunay. Pag nangyari yon, makakalaya ka na sa ilusyong mundong ito. Hindi ako papayag. Dapat 2 tayong aalis sa lugar na ito. Walang mamamatay sa atin. Walang magiging sakripisyo. Aba, tila nagbago yata ang isip mo. Biglang gusto mo nang mabuhay tayong 2. Kanina lang, hindi ba? Gusto mong iligtas ang sarili mo? Dahil sa nakita kong tapang
at determinasyon mong tulungan kami ng anak ko. Paano ko naman mapapayagang mapatay ka ng kampo ng demonyo? Kung ganun, tulungan mo ko, Darius. Anong dapat kong gawin? Sabihin mo lang. Hinubad ni Bunay ang kanyang medalyon. Pagkatapos ay iniabot niya yon sa akin. Kunin mo ito. Pero hindi ako marunong gumamit niyan. Alam ko. Pero meron ako naisip na paraan para matalo ko siya. Ano bang plano mo? Papatamaan ang mata niya gamit ang sibat ko. Ikaw ang gagamitin kong pain. Ito ang paraan para matalo natin siya. Ha? Teka. Ayoko. Sabi mo gusto mong tumulong. Duwag ka naman pala. Hindi ako duwag, ano? Kung ganun, isuot mo na itong medalyon. Makakatulong to sa'yo. Bilisan mo na. Papalapit na siya sa atin. Kahit na natataranta ko, sinunod ko ang plano ni Bunay. Sinuot ko ang medalyong iniabot niya sa akin. Pagkatapos, tumayo ako sa unahan niya. Samantalang siya ay nag-aabang ng pagkakataon kung kailan niya maipupukol ang kanyang sibat. Nang akmang tatalon na sana ang tikbalang para ako ay sipain, agad na ikinasa ni Bunay ang kanyang sibat. Tumama yon sa mata ng tikbalang. Dahil doon, nangisay-ngisay siya sa sakit. Bilisan mo, Darius. Umakyat ka na sa likuran niya. Pagkatapos ay hilahin mo ang kanyang sungay hanggang sa matanggal mo yon. Teka, bakit ako? Dahil nasa iyo ang medalyon. Magbibigay ito sa iyo ng lakas. Bilisan mo na. Pagkakataon na natin ito matalo siya. Kahit nag-aatubili, ay sinunod ko ang gusto ni Bunay. Umakyat ako sa likod ng tikbalang. Saka ko hinawakan ang kanyang mga sungay. Ubod lakas kong hinila yon. Subalit, hindi ko makaya. Sige pa, Darius. Hilahin mo pa. Hindi ko kaya, Bunay. Sobrang lakas niya. Lalong nagpupumiglas ang tikbalang dahil sa ginagawa ko sa kanya. Dahilan para tumakbo ito ng tumakbo ng paikot-ikot. Natataranta na ako ng mga sandaling yon, pero pilit pa rin akong nakahawak sa sungay ng tikbalang. Hindi lang dahil sa gusto kong makuha yon, kundi takot din akong mahulog. Tulungan mo ako! Anong gagawin ko? Sundan mo ang orasyon na bibigkasin ko. Makakatulong ito para mabuhay ang kapangyarihan ng medalyon. Sinunod ko ang sinabi ni Bunay. Binigkas ni Bunay ng malakas ang orasyon na siyang ginaya ko. Hanggang maya-maya pa ay lumabas ang liwanag mula sa suot kong medalyon. Doon ko naramdaman ang kakaibang lakas na ibinibigay nito. Dahil doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob at tapang na labanan ang tikbalang. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang sungay. Kahit pa nga halos bumigay na ako. Hanggang lumikha ng malakas na pagtalon ang tikbalang. Sinabayan ko yon upang ibuhos din ang aking buong lakas. Kasabay ng malakas kong pagsigaw ay ang pagtilapon ko sa lupa. Nagpagulong-gulong ako sa aking pagbagsak. Ngunit hindi ko ininda kahit na anong sakit. Dahil sabay ng pagbagsak ko sa lupa ay ang pagkakuha ko ng isang sungay ng tikbalang. Hawak ko yun sa aking kanang kamay. Agad na tumakbo si Bunay. Palapit kung saan ako tumilapon. Nakangiti siyang yumakap sa akin. Nagawa mo, Darius. Nakuha mo ang isang sungay ng tikbalang. Oo, Bunay. Natalo ko siya. Dahil dyan, ikaw na ang Panginoon niya ngayon. Pwede mo na siyang utusan ng kahit na ano. Kung ganun, oras na para makawala tayo sa kapangyarihan ng matandang aswang na yon. Hindi lang yan. Pati ang tikbalang ay nakawala na din sa sumpa ng aswang dahil natanggal mo ang sungay niya. Nagtagumpay tayo, Darius. Dahil sa tulong mo, Bunay. Maraming salamat sa iyo. Dahil yan, sa paniniwala mo at makikinig mo sa mga sinabi ko sa iyo. Minsan, kailangan mo din talagang pakinggan ng iba para manalo ka sa laban. Pasensya ka na, Bunay. Kung palagi akong padalos-dalos ng kilos at palaging emosyon ang aking inuuna. Wala na yon. Ang mahalaga ngayon,
ay makaalis na tayo dito. Sige na, utusan mo na siya, Darius. Naging maamo na ang tikbalang at nakatayo lamang. Naghihintay ng iuutos ko sa kanya. Tikbalang, bilang iyong Panginoon, inuutusan kitang ibalik mo kami kung saan kami naligaw kanina. Ibalik mo kami sa lugar malapit sa bahay ng matandang aswang na si Mulong. Yumukod sa harap ko ang tikbalang. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang katawan. Anong ibig niya sabihin, Bunay? Pwede na daw tayo sumakay sa likod niya. Madali naman palang kausap ang tikbalang na ito eh. Ang yabang mo? Bilisan mo na. Iniligtas pa natin ang anak mo. Oo nga pala. Halika na. Inalalayan kong makaakyat sa likod ng tikbalang si Bunay. Saka ako umakyat din. Pumuesto ako sa likurang bahagi. Pagkatapos ay nag-umpisa ng tumakbo ang tikbalang pataas sa lupa. Napapikit ako dahil sa pakiramdam ko ay nasa ulap na kami. Hanggang sa maramdaman namin ang malakas na hangin na parabang itinataboy kami kung saan. Kumapit ako ng mahigpit sa buhok ng tikbalang mula sa kanyang ulo. Ganon din si Bunay. Pagkatapos ng tila bagyo na aming dinaanan, naging parang patag na daan ang aming dinadaanan. Hanggang sa ihulog kami ng tikbalang mula sa mataas na kinalalagyan namin. Bumagsak kami sa lupa kung saan kami nawala kanina. Malapit yun sa bahay ni Mang Mulong at Ramon. Kahit na mataas ang aming hinulugan, ligtas kaming bumagsak sa lupa nang walang anuman sugat, sakit o gasgas. Tunay na pinangalagaan kami ng tikbalang. Narito na tayong muli sa kagubatan. Sa lugar na pamilyar sa atin. Akala yata ng matandang aswang na yon ay hindi tayo makakatakas sa kapangyarihan niya. Humanda siya ngayon dahil babawiin ko na sa kanya ang aking anak. Dahil sa galit na nararamdaman ko para sa mag-amang aswang na yon, agad akong sumugod sa bahay nila. Malakas ang ginawa kong pagsipa sa pintuan nila, kaya agad na bumukas ang pinto at diretso akong pumasok sa loob ng bahay. Nilinga ko ang buong paligid habang tinatawag ang pangalan ng aking anak. Nico, anak ko! Nico! Narito na si tatay! Halika na, Nico! Iginala ko ang paningin ko sa buong bahay, subalit hindi ko nakita ang anak kong si Nico. Wala siya doon. Wala din ang mag-amang aswang. Tanging mga butiking nasa lamesa ng bahay ang nakita ko. Nagtaka ko dahil magkakatabi sila. Subalit hindi ko na lang pinansin. Naisip kong lumabas na lang ng bahay. Oh, si Nico. Nasaan siya? Wala siya dito eh. Sa kaya siya posibleng dinala na matandang aswang na yon. Sa dambana nila. Maaaring doon nila dinala si Nico. Nasaan ang dambanang tinutukoy mo? Sa pusod ng kagubatang ito, naroon ang kanilang dambana. Subalit mapanganib na lumusob tayo doon. Naroon ang lahat ng mga kalahi nila. Kahit na anong panganib pa yan, susuungin ko yan. Mailigtas ko lang ang anak ko. Alam ko ang lugar na yon. Mamayang gabi ang unang kabilugan ng buwan. Kaya marahil ay naghahanda na sila sa pag-aalay. Malapit ng kumagat ang dilim. Kailangan na nating magmadali. Paano tayo makakapunta sa dambanang sinasabi mo? Teka, sandali, Bunay. May paparating. May naririnig akong yabag na mga paa. Hinila ko si Bunay sa malaking puno sa gilid ng bahay ni Mang Mulong. Tahimik kaming nag-intay sa kung sino man ang darating sa bahay. Maya-maya pa ay nakita ko na ang pagdating ni Ramon. Luminga pa siya sa paligid bago binuksan ang pinto. Saka pumasok siya roon. Nang nasa loob na siya, agad akong lumabas sa punong pinagtataguan namin. Subalit hinila ako pabalik ni Bunay. Ano ba, Bunay? Bakit mo ako pinipigilan? Hindi ka na naman nag-iisip. Huwag kang basta-basta susugod. Si Ramon ang susi.
para matuntun natin ang damba ng sinasabi mo. Paano kung patibong lang naman pala ang pagdating ni Ramon? Sige nga. E paano kung hindi? Hindi maaaring isaalang-alang ang kaligtasan ng anak ko sa mga pagdududa mo. Hindi ako basta nagdududa lang, Darius. Matagal ko nang tinutugi sa mga aswang na yan. Kaya alam ko na ang mga galawan nila. Kaya pala, sa tagal mo nang pinagpaplanuhan silang patayin, hanggang ngayon, hindi mo pa rin sila napapatay. Dahil nga puro ka lang plano at pag-iingat. Ayaw mo sumugal. Dahil buhay ang kapalit ng bawat pagsusugal. Yan ang tatandaan mo, Darius. Kahit pa buhay ko maging kapalit, mailigtas ko lang ang anak ko. Ay wala akong pakialam. Sige, kung yan ang gusto mo, sige lang sumugod ka doon. Hindi na kita pipigilan pa. Kahit na anong pigil sa akin ni Bunay, hindi ko siya pinakinggan. Itinuloy ko pa rin ang pagsugod kay Ramon. Pagpasok ko pa lang sa loob ng bahay, naamoy ko na kagad ang malansang amoy ng aswang. Nilinga ko ang buong paligid, subalit hindi ko na nakita si Ramon. Hanggang sa kakaibang likido ang pumatak sa ulo ko. Tumulo ang likido patungo sa aking muka. Halos masuka ko sa baho ng amoy nun. Ngunit pinilit kong payapain ang sarili ko dahil alam kong nagmula ang likido mula kay Ramon. Subalit nagtuloy-tuloy ang pagpatak ng likido. Hindi lamang sa akin, kundi sa loob ng bahay. Dahan-dahan kong iniangat ang ulo ko. Pagtingala ko sa palupo ng bahay, hindi lang si Ramon ang nakita kong nakasabit sa palupo ng bahay na yon. Madami silang mga aswang na gaya niya. Doon ko naalala ang maraming butiking nakita ko sa lamesa kanina. Mga aswang sila na nag-anyong hayop upang hindi namin mapansin ang kanilang pagbabalat kayo. Nangilabot ang buong katawan ko dahil sa bumangong matinding takot. Napatakbo ko palabas ng pinto, subalit nagtalunan ang mga aswang sa palupo ng bahay. Pasugod silang lumapit sa akin. Dahil sa pagmamadali ko sa pagtakbo, hindi ko napansin ang bagay na nakaharang. Natalisod ako doon at bumagsak sa lupa. Tatayo sana ako mula sa pagkakadapa, subalit hindi kaya ng paa ko. May naipit yatang ugat. Mula sa kinaroroonan ko, patakbong lumapit sa akin si Bunay kahit alam kong naiinis na talaga siya sa akin. Subalit pinilit pa din niya na tulungan ako. Bilisan mo, Darius! Papalapit na sila! Hindi ko kayang tumayo, Bunay. Ang sakit ng mga paa ko. Gamitin mo ang medalyon! Doon ko biglang naalala. Nasuot ko nga pala ang medalyon. Doon biglang lumakas muli ang loob ko para makipaglaban sa mga aswang. Pinilit kong tumayo kahit na nahihirapan ako. Nang ganap na akong nakatayo, hinubad ko ang suot kong medalyon. Pagkatapos ay itinaas ko yun sa ere. Naglabas yun ng matinding liwanag, sanhi, para masilaw ang mga aswang na papalapit sa akin. Unti-unti silang umurong, kasabay ng kanilang paulit-ulit na mga hiyaw. Nakakatakot ang sabay-sabay nilang alulong na tila ba mga asong umuungol. Puro kayo ingay! Lumaban kayo! Huwag kang mayabang, Darius. Dahil kung inaakala mong natalo mo na kami, nagkakamali ka. Sumigaw ng napakalakas si Ramon. Nakakabingi ang sigaw na yon. Dahil sa sigaw na yon, nagkagulo ang mga ibon sa kalangitan. Kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Hindi ko matagalan ang sigaw niya. Kaya naibaba ko ang medalyon, dahilan para mawala ang liwanag na inilalabas nito kanina. Darius! Tawagin mo ang tikbalang! Makakatulong siya sa atin para matalo ang aswang na ito! Isinuot kong muli ang medalyon. Saka inilabas ko ang sungay ng tikbalang na kanina ko pahawak. Itinaas ko yun, lampas sa aking ulo. Kaibigan Tikbalang, magpakita ka sa akin. Tulungan mo ang iyong Panginoon. Ilang sandali pa ay lumabas ang tikbalang mula sa kawalan. Tumayo ito malapit sa akin.
Iniyo ko ang kanyang mga ulo. Bago ako sumakay sa likod ng tikbalang, ay nagbilin ako kay Bunay na magtago muna siya. Ako na muna ang lalaban sa mga aswang. Sinunod niya ang inutos ko. Nagtago siya sa punong kanina lang ay pinagtataguan din niya. Nang mati akong ligtas na sa lugar si Bunay, inihanda ko na ang sarili ko sa pakikipaglaban kay Ramon at sa iba pang kasama niyang aswang. Paano mo natalo ang tikbalang na yan? Yan ang tikbalang na isinugo ni Ama sa laban. Paanong napailalim siya sa kapangyarihan mo? Dahil malakas ako at makapangyarihan ang medalyong suot ko. Kaya humanda ka. Uubusin ko ang lahi nyo. Papatayin ko kayong lahat ng mga aswang na pumatay sa aking asawa. At babawiin ko sa inyo ang aking anak. Hindi mo na mababawi ang anak mo. Dahil sa mga oras na to, inihahanda na siya para sa pag-aalay. Kaya nga ako pinadala ni Ama upang pigilan ka at upang siguraduhin ang kamatayan mo. Dahil sa mga sinabi ni Ramon, nakabuo ako ng plano. Papatayin ko ang mga kasama niyang aswang. Ititira ko si Ramon para maging pain ko sa ama niyang si Mang Mulong. Kailangan maging biyag ko din ang anak niya. Ama, laban sa ama. Habang ako ay naghahanda sa pagsugod, nagpalit ng anyo ang mga kasamang aswang ni Ramon. Naging mga malalaking ibon sila. Mahahaba at matutulis ang kanilang mga kuko. Namumula ang kanilang mga mata at patuloy sa pagtulo ang likido mula sa kanilang bibig. Umpisa na natin ang laban, Ramon. Uubusin ko kayo mga kampo ng demonyo. Sabay ng paglipad ng mga aswang na kasama ni Ramon ay ang pagsalubong naman ng tikbalang na sinasakyan ko. Bawat lumalapit sa amin, malakas na sipa ang pinapakawalan ng tikbalang. Tumatalsik sila sa iba't ibang direksyon, ngunit mabilis din silang sumusugod pabalik. Ang mga likidong laway nila, idinudura nila sa amin. Kapag tumatama yun sa amin, nakakapaso sa balat. Kaya naisipan kong gamitin din sa kanila ang sarili nilang laway na inilalabas. Bawat pagdura nila ay ipinansasalag ko ang hawak kong medalyon. Ang laway nila ay bumabalik sa kanila na parang apoy. Dahil doon, nasusugatan ko sila. Nagpatuloy kami ng tikbalang sa pakikipaglaban hanggang sa lahat sila ay matupok ng apoy na nagmula sa kanila ring sariling mga laway. Kitang-kita ko sa mata ni Ramon ang magkahalong galit at pagkabahala. Nakahanda na sana siyang magpalit din ng anyo bilang ibon, ngunit inunahan ko na siya. Ginamit ko ang medalyon, itinaas ko yun, at muli ay naglabas yun ng liwanag. Kakaibang liwanag na yun, isang pahabang liwanag na tila lubid na gumapos sa katawan ni Ramon, kaya halos hindi siya makagalaw. Pagkatapos ay sapilitan ko siyang isinakay din sa likod ng tikbalang. Kahit nagpipipiglas pa siya, ay wala na siyang magawa. Saka ako sumakay na rin sa likod ng tikbalang. Kahit padalin mo ko sa aking ama, hindi na mababago ang lahat. Papatayin pa rin niya ang anak mo. Dahil yun lang ang paraan para mas lumakas ang kapangyarihan naming mga aswang. Kaya kanyang isakripisyo, alang-alang sa kapangyarihan. Tunay ngang isa siyang kampo ng demonyo. Hindi lang yun para sa kapangyarihan, kundi para sa pananatili ng lahi namin sa baryong ito. Lalong-lalo na sa kagubatang ito. Kung ganun, uubusin ko kayong lahat hanggang wala nang matira sa lahi ninyo. Hindi mo yun kayang gawin. Maniwala ka sa akin. Hindi mo kaya. Walang saysay ang makipagtalo pa sa'yo, hayop ka. Halika na, kaibigan tikbalang. Dalhin mo na ako sa kanilang dambana. Hindi na ako makapaghintay na makita ang anak ko at patayin ang lahat ng mga aswang. Dinala kami ng tikbalang sa isang kuweba. Minsan pa ay dumistansya na sa amin ang tikbalang. Pagdating pa lang namin sa bunganga ng kuweba, sinalubong kami ng maraming paniki.
Ngunit ako lamang ang sinalakay ng mga paniki. Si Ramon ay hindi. Subalit sa kabila ng pagsalakay sa akin ng mga paniki na yon, mahigpit ko pa ring hinawakan ng lubid na liwanag na nagbibigkis kay Ramon. Hindi niya ako maaaring takasan. Sinabi ko na sa'yo, hindi madali ang pagdadaanan mo. Mailigtas lang ang anak mo. Wala pang nakakaligtas na tao sa kuwebang ito. Oo, yan ay dahil sa mga masasamang aswang na kagaya mo. Hindi dapat kayo nabubuhay pa sa mundong ito. Bago kami naging ganito kasama, naunang maging masama ang mga tao sa amin sa mundong ito. Pinatay nila ang nanay ko. Hindi kami nananakit dati. Tahimik na nabubuhay sa kabundukang ito, malayo sa mga tao. Subalit, mula nang ipatayo ang kalsadang nagdurugtong sa baryong ito patungo sa kabilang baryo, nawala ng katahimikan ang buhay namin. Maraming mga mamamayang tao ang gusto kaming paalisin sa lugar na ito. Pero ito na ang lugar na kinalakihan namin. Ito na din ang lupang minana namin sa aming mga ninuno. Subalit gustong angkinin ng mga tao. Kaya nga, ginamit namin sa kanila ang kapangyarihan namin bilang aswang upang protekta ng aming sarili. Doon na naganap ang pagpatay ng mga tao sa nanay ko. Buntis siya sa bunsong kapatid ko noon. Subalit walang awa nilang pinaslang. Kaya nga lahat ng mga buntis na naliligaw sa kabundukan ito, pinapatay din namin bilang ganti sa kasamaan ng mga tao sa amin. Kaya pala, pinatay niyo din ang asawa ko. 10 taon na nakakalipas. Maraming buhay na nagbuwis. Maraming buhay na nagbayad sa mga kalupitang nagawa ng mga tao sa inyo noon. Sila na walang kinalaman sa paghihirap na pinagdaanan ninyo. Ipinagpapatuloy lang namin ang pag-iiganti upang hindi na muli pang mga sa mga tao na gawan kami ng masama. Kung kaya, pinili niyong tuluyan na magpakasama. Kahit nang ginagantian yung mga tao ngayon, ay hindi na mga taong nagpahirap sa inyo noon. Ngunit dahil sa ginagawa niyo, lalong nag-aalaba ang galit ng mga tao sa inyo. Kasamaan laban sa kasamaan. Yan ang paraan para mabuhay ka sa mundong ito. Maging normal na tao ka man o gaya naming mga aswang. Mali ka, Ramon. Dahil matatapos lang ang kasamaan kung susuklian ang kabutihan ang bawat kasamaan. Wala ng pag-asa ang baryong ito. Dahil malibang ubusin ang mga tao ang lahi namin. Doon lamang matatapos ang gantihan sa isa't isa. Mula sa tagpong yun, ay nagbago ang pananaw ko sa mga aswang na nakalaban ko. Pati na kay Ramon at kay Mang Mulong. Nakaranas din pala sila ng panggigipit at pangaapi, kaya tuluyan silang naging masama. Niyakap ang mga dugong nananalaytay sa kanila. Kung kanina ay gusto ko silang patayin ng walang awa, ngayon ay gusto kong pakiusapan muna sila. Subukan paliwanagan upang magbago ang pananaw sa buhay. Alam kong mahirap gawin yun, subalit susubukan ko pa rin gawin. Upang makalampas kami sa maraming mga paniki, ginamit ko ang aking medalyon. Gamit ang orasyon, ay inutusan ko yon na magbuga ng usok na maaaring makapagpatulog sa kanila. Sinunod naman ako ng medalyon, kaya malaya na kaming nakapasok sa loob ng kuweba. Pagdating namin sa loob, nakahanda na si Mang Mulong upang ialay ang anak kong si Nico. Nakahiga na siya sa ibabaw ng dayami, kung saan sa ilalim nun ay maraming patong-patong na kawayan. Tila walang malay si Nico habang nakahiga sa damba ng kanilang ginawa. Samantalang si Mang Mulong ay nakaluhod sa isang altar sa harap ng malaking ibon na may sungay sa magkabilaang bahagi ng kanyang ulo. Itigil mo na ang kalokohan mong ito, Mang Mulong! Tumayo si Mang Mulong, saka humarap sa aking kinaroroonan. Pinapahanga mo talaga ako, Darius! Nagawa mo'ng talunin ang tikbalang na ipinadala ko. Nagawa mo din bihagi ng anak ko. Kakaibang tao ka nga talaga. Subalit, hindi ang kagaya mo ang tatalo
sa kapangyarihan ko. Nagbago ang anyo ni Mang Mulong. Naging isang dambuhalang ibon ito. Mabilis na lumipad palapit sa kinaroroonan ni Ramon. Saka mabilis niyang hinila ang katawan ng anak. Subalit dahil nasa mga kamay ko ang dulo ng lubid na liwanag na nakatali sa katawan ni Ramon, nahirapan siyang hilain ng kanyang anak. Bawat paghila niya sa katawan ni Ramon, tinutumbasan ko yun ng mahigpit na kapit sa lubid na liwanag. Kung hindi ka bibitaw sa pagkakahawak ni Ramon, mapipilitan akong tuluyang sunugin ang anak mo. Binitiwan ni Mang Mulong ang pagkakahawak sa katawan ni Ramon. Lumipad siya patungo sa kinaroroonan ng anak ko. Inilagay niya sa dibdib ni Nico ang matutulis niyang mga kuko. Papakawalan mo ba ang anak ko? O dudukutin ko ang puso ng kawawa mong anak? Huwag mong sasaktan ang anak ko. Wala siyang ginagawang masama sa inyo. Isa lamang siyang bata. Kung ayaw mo masaktan ang batang ito, sundin mo ang nais ko. Magmamatigasan ba tayong dalawa rito? Akala ko ay mababago ko pa ang puso mo. Subalit nagkakamali pala ako. Nalulunod ka na sa kasamaan ng dugong nananalitay sa'yo. Kaya lalabanan ko na kayo hanggang sa dulo. Sa pagkakataong yun, pinahigpit ko na ng tuluyan ang liwanag na lubid na nakatali sa katawan ni Ramon. Kaya napasigaw siya ng malakas. Nakita ko ang pagkataranta sa muka ni Mang Mulong, sapagkat kahit anong pagbabanta niya, natitiyak kong hindi pa niya maaaring saktan ang anak ko hanggang hindi pa ganap na bilog ang buwan. Kaya may ilang oras pa akong nalalabi para puksain silang lahat. Kung ganon, ilalabas ko na ang huling alas ko laban sa'yo! Pagkasabi nun ni Mang Mulong, ang iba pang mga aswang na nagkukubli sa kuweba ay unti-unting nagsipaglabasan. Hindi ko na sila mabilang dahil sa dami nila. Nangatal ang buong katawan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Kahit na may kapangyarihan ng medalyon, hindi ko kayang lumaban sa kanilang lahat. Dito, lumapit sa akin ang tikbalang. Tila ba meron itong gustong ipahiwatig sa akin. Kinuha niya ang aking isang kamay, saka dinala yon sa kanyang isa pang sungay na naiwan. Nang mahawakan ko ang kanyang sungay, bigla itong natanggal sa kanyang ulo. Dahil sa pagkagulat ko, ay nabitiwan ko ito. Ngunit pagbagsak sa lupa ng sungay ng tikbalang, ay naging isang umaapoy na latigo ito. Hinawakan ko ang latigong apoy, subalit hindi ako nakaramdam ng kahit anong init. Doon ko naisip, ito ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng tikbalang. Dahil dito, binitiwan ko na si Ramon. Nawala na rin ang liwanag na lubid na gumapos sa kanya. Dahil mas makakalaban ako sa kanilang lahat kung wala akong inaalalang hawak sa aking mga kamay. Mabilis na tumakbo si Ramon sa kinaroroonan ng kanyang ama. Ako naman ay mabilis na umakyat sa likod ng tikbalang habang tangan ko sa aking kamay ang latigong apoy. Determinado kong ubusin sila bago pa sumapit ang itinakdang oras ng pag-aalay nila sa anak kong si Nico. Subukan niyo lumapit sa akin, mga pangit na aswang! Susunugin ko kayong lahat! Lahat ng takot ko ay nawala. Ang gusto ko lang ay makatakas at mailigtas ang anak ko. Isa-isang lumapit sa akin ng mga aswang, ngunit sa bawat pagsalakay nila, pinapatamaan ko sila ng latigong apoy. Dahil doon, unti-unti silang nasunog hanggang sa maubos ang lahat ng mga kampon ni Mang Mulong. Akala mo siguro ay nagtagumpay ka na nang paslangin mo ang lahat ng mga kalahi ko. Sa sandaling maialay ko ang dugo ng anak mo, muli silang mabubuhay. Kaya nga, hindi nyo na kami mapupuksa sa baryong ito. Hindi ako papayag na mauwi sa wala ang lahat ng paghihirap ko. Lalabanan ko kayo hanggang sa dulo, hanggang sa maubos ko kayong lahat. Hindi nyo na magagamit ang anak ko laban sa kasamaan nyo. Pinalo ko ng latigong apoy sina Mang Mulong at Ramon.
Dahilan para tumilapon sila ng malayo. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon upang lapitan ang anak ko. Bumaba ako sa likod ng tikbalang, sa kabinuhat ng anak ko. Iniligay ko siya sa ibabaw ng likod ng tikbalang. Nagkamalay na noon si Nico. Sinabi ko sa kanya na sumunod na lang muna sa lahat ng sasabihin ko. Pinahawak ko siya sa buhok ng tikbalang upang hindi mahulog. Pagkatapos ay inutusan ko ang tikbalang na dalhin ng anak ko sa ligtas na lugar. Hindi maaaring makatakas ang alay, Ramon! Habulin mo ang tikbalang! Bago pa makasunod si Ramon sa tikbalang, ginamit ko ang latigong apoy upang pigilan siya. Iwinasiwas ko yun, ngunit hindi ko siya napuruan, kaya nakasunod pa rin siya sa tikbalang. Hindi mo kami matatakasan, tikbalang! Hindi magawang lumapit ni Ramon sa anak ko dahil sinipa siya ng tikbalang. Samantalang si Mang Mulong ay hindi ko na malayang nakalapit na pala sa akin. Sinakmal niya ako at unti-unting bumaon ang matatalas at matutulis niyang mga kuko at ngipin sa akin. Bitiwan mo ko! Hayop kang aswang ka! Hindi maaari! Kumakatakas ang anak mo! Ikaw ang iaalay ko sa dambana kapalit niya! Hindi maaaring maputol ang seremonya sa kabilugan ng buwan! Walang hiya ka talaga, Mang Mulong! Hindi na lang dahil sa pagganti mo sa mga taong dahilan ng iyong pagpatay, kundi binalot ka na rin ng itim na kapangyarihan at kasakiman! Tama ka, Darius! Talagang nagagawa namin mag-alay ng dugo ng tao sa dambana. Mabubuhay at mabubuhay kami. Babalik ang lakas namin sa pagiging bata, kaya walang hanggan ang magiging buhay namin. Gusto mo ba talaga ng kapangyarihan? Heto, ibibigay ko sa iyo! Hinubad ko ang suot kong medalyon, saka isinabit ko yon sa liig ng aswang na si Mang Mulong. Dahil sa tindi ng init na ibinibigay ng medalyon, hindi yon nakayanan ng matandang aswang. Dahil sa malakas na sigaw ni Mang Mulong, itinigil ni Ramon ang paglapit sa tikbalang na sinasakyan ng anak ko. Sa halip ay pumunta siya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nang mga sandaling yon ay nakahanap ako ng pagkakataon para tuluyan ng wakasan ang buhay ng mag-ama. Itinali ko sila ng sabay gamit ang latigong apoy na aking pinahaba. Dahil sa medalyong nakasabit sa liig ni Mang Mulong, ay hindi na mapalagay ang matandang aswang dahil tumitindi ang taglay na init nito. Kaya kanilang naramdaman na unti-unting nasusunog ang kanilang katawan. Nang makita kong nilalamon na ng apoy ang mag-ama, patakbo akong nagtungo sa kinaroroonan ng tikbalang. Dahil nakita niya ang nakaambang panganib sa akin, hindi agad ito umalis at hinintay ako. Pagkatapos ay isinakay din niya ako sa kanyang likuran. Agad ko siyang inutusan upang umalis na kami. Mabilis ang naging pagtakbo ng tikbalang papalabas sa bunganga ng kuweba. Lumalaki na ang apoy at malapit nang lamunin ang buong kuweba. Kaya mula sa likuran ko ay dama ko ang ibinubugang init. Kaibigan tikbalang, bilisan mo pa ang takbo! Malapit na tayong abutan ng apoy! Mabilis ang ginawang pagtakbo ng tikbalang hanggang sa makalabas na kami sa loob ng kuweba. Kasunod nun ay ang pagguho ng mga bato hanggang sa tuluyang masarahan ang lagusan ng kuweba. Mula sa aking kinaroroonan, nakarinig ako ng pagsabog sa loob ng kuweba. Kasunod nun ay ang malakas na sigaw ng mag-amang Mulong at Ramon. Malakas na sigaw hanggang sa unti-unting humina, hanggang sa mawala ng tuluyan. Wala na ang mga aswang. Wala na din ang medalyon. Subalit ang mahalaga, ganap nang nalipol ang lahat ng aswang sa kabundukan ng baryong yun. Ligtas nang makakadaan sa lugar na yon ang mga tao kahit na maligaw pa sila ng daraanan. Pagkatapos ng mga nangyari, ginising ko na ang anak ko. Sakay siya sa likod ng tikbalang. Bumalik kami sa kinaroroonan ni Bunay.
Doon ay isinalaysay ko ang ginawa kong pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ko inaakalang isang nilalang na naligaw lang ng daan ang makakapaslang sa mga aswang sa baryong ito. Ako man ay hindi ko din inaakala na mangyayari to sa akin. Pinagtagpo tayo ng tadhana at ang mga nangyari sa nakaraan dahil bahagi yun ng kasalukuyan para tapusin ang kasamaan na nasa paligid lamang. Salamat sa panibagong buhay na ito, Darius. Ngayong wala na ang mga aswang sa lugar na ito, maaari bang sumama ka na lang sa amin sa Maynila? Kailangan ni Nico ng isang inang gagabay sa kanya. Aba, ayoko nga. Mainitin ang ulo mo. Saka laging padalos-dalos ng desisyon. Ayoko ng ganong kasama. Promise, Bunay. Magbabago na ako. Pag-iisipan ko. Kahit na hindi direktang sumagot si Bunay sa akin, alam ko sa puso ko na pumapayag na siya. Kailangan lang namin ng konting panahon para makilala ang isa't isa. Dahil kung bubuksan kong muli ang puso ko para sa pagmamahal, siya ang pipiliin kong mahalin. Dahil alam kong totoo ang pagmamahal na ibibigay niya sa anak ko. Hindi naman siguro babangon sa hukay ang nasira kong asawa kung natutunan ko na ding mahalin ang nakababata niyang kapatid. Alam kong magiging masaya din siya para sa amin. Sa buhay natin, minsan din tayong naligaw na landas, nakagawa ng mga maling desisyon sa buhay. Kung minsan ay nadadala ng emosyon sa bawat desisyong ating ginagawa. Kung kaya minsan ay naghahatid ito sa atin sa kapahamakan. Subalit ganun pa man, sikapin nating itama ang bawat maling nagagawa natin sa buhay. At naging masama man ang ibang tao na nasa paligid natin o nakakagawa ng kasalanan sa atin, piliin pa rin nating magpatawad at maging mabuti sa kanila. Dahil ang kapanatagan at kapayapaan ay makakamtan lamang sa paggawa ng kabutihan.